At bukod po diyan ay gusto ring malaman ng Korte Suprema, i-a-argue po ng magkabilang panig kami sa petitioners kung bakit dapat ideklarang invalid at unconstitutional itong 2025 budget sapagkat nga po hindi tayo pwedeng makapagpasa ng ating taunang budget base sa blankong bicameral conference committee report na ito po'y final, approved, ratified, and signed by the members of the bicameral conference committee. Pa yung mga sinturon nating mga Pilipino at wala tayong magagawa kundi sige lang magsumikap tayo. At ito na nga ho, meron tayong latest SAGAA hearing. Yung ating pong kaso sa Korte Suprema, nagpadala po ng notice kanina sa ating mga abogado ang Korte Suprema at yan nga ho ay pinapaalalahanan ang magkabilang panig, tayo yung mga petitioners sa ating mga abogado at yung respondent yung gobyerno. Matatandaan ho ninyo, huwag nating kalimutan yung ating 2025 national budget na ating pong kini-question sa Korte Suprema. Because alam naman ho ninyo na ating ipinakita sa inyo yung mga blankong items sa Bicameral Conference Committee report. 18 items are blank dito po sa BICAM. At yung BICAM ho, mahalaga na mulit-muli nating pinag-uusapan sa kabila nga po yan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi pwedeng hindi pag-usapan itong kaso natin na nakabinbin sa Korte Suprema, yung sa patungkol sa unconstitutionality and yung pagiging invalid ng 2025 national budget. Alam mo ninyo, ang kasong ito ay nagmula nung ating ipinakita kasama ang congressman ng 3rd District ng Davao, si Congressman Isidro Sid Ungab. Mabuhay ka, Kong Sid Ungab. Nung ating ipinakita kasama si Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. 18 items po ang blanco. 18 items ang blanco at ang kahalagahan po ng Bicameral Conference Committee report, ito po yung ulit-ulitin ko nagsisilbing pundasyon o basihan ng ating taunang national budget. Pero yun nga, ating kine-question sapagkat paano ka nakapagpasa ng 6.325 trillion na annual budget for 2025 kung panay blanco yung Bicameral Conference Committee report. Kine-question natin, paano kayo nakapagpasa ng isang 6.325 trillion, hindi po billion, trillion pesos budget. Yung inyong pundasyon, yung inyong haligi, yung inyong basihan na Bicameral Conference Committee report na approved, ratified, signed, and filed before the House of Representatives the Bills and Index section, panay blanco. Paano ka umabot ng 6.325 kung 18 items doon ay blanco na nagkakahalaga nga po higit kumulang ng 241 billion pesos. Yan po yung update natin na ang pinasasagot po magiging pangunahin na issue pagdating po ng hearing ng May 19. Marami pong nagtatanong, hindi po tuloy bukas yung hearing, yung oral argument patungkol dito sa what I describe as unconstitutional, invalid, immoral, and illegal 2025 national budget. Sapagkat nagmotion po ang Office of the Solicitor General na ipagpaliban yung nakatakdang pista o oral argument po para bukas. In fact, 3 araw po yan, April 1, 2, and 3, ang una pong itinakda ng Korte Suprema. Subalit dahil po sa motion ng Office of the Solicitor General, ipinagpaliban po ng Korte Suprema at ito po ay nausog at gagawin sa May 19, 2025. Ang notice po ay pinaghahanda ang parehang partido, ang petitioners, tayo po yun, sa pangunguna ng ating mga magagaling na abogado, at ganun din po yung respondents. Nakasentro po yung usapin sa dalawang bagay.
was Article 14, Section 5 of the Constitution violated nung hindi po binigyan ng higit na malaking prioridad sa budget ang sektor ng edukasyon. Tatandaan ninyo, ang ating pong contention, higit na malaki ang binigay na funding o allocation o pondo sa public works kung iahambing mo sa pondong inilaan o ibinigay sa education sector. Mahigit 1 trillion po yung ibinigay kabuuan sa public works sector. Samantalang sa education sector, 900 plus billion lamang. At in fact, binawasan pa nga po yan ng 31 billion pesos. At panahon po ng graduation, pag-usapan natin pansamantala itong education sector natin, lalo na yung nasa public school sector. Alam mo ninyo, sa kabila ng findings nga nung EDCOM2 report, yung Second Congressional Commission on Education, na kung saan sinasabi dito na 25% ng kabataang Pilipino na may edad 3 hanggang 4 na taong gulang ay malnourished, mga gutom, kulang sa nutrisyon. At bukod dyan, halos lahat po ng mga grade 4 students na naka-enroll sa public education system, halos lahat ng grade 4 ay hindi daw po dapat grade 4, dapat ay grade 1 lamang. Halos lahat ng grade 4 students ayon sa EDCOM2 report ay hindi dapat grade 4, bagkus ay grade 1 lamang sapagkat sila ay kulang sa kakayahan, sa competence, sa knowledge, sa galing, sa skills para maging grade 4. Ang kanilang kaalaman pang grade 1 lamang. So nakita natin dito sa EDCOM2 report, gutom na yung kabataang Pilipino na nandyan sa public education system, mangmang pa. And yet, binawasan pa ng 31 billion pesos ang education sector ngayong taong 2025 ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya po natin hinatid ang usaping itong unconstitutional 2025 national budget sa Korte Suprema. Pinakita po namin sa inyo yung ratified, approved, and signed Bicameral Conference Committee report na kung saan ipinakita natin 18 items ay blanco na nagkakahalaga ng higit kumulang ay 241 billion pesos. Mahalagang pinag-uusapan natin dahil ang dami pong nagtatanong sa akin kahit saan po ako magpunta ng panig ng Pilipinas, bahagi ng aking pangangampanya bilang senador ninyo. Number 56 po sa balota, Attorney Vic Rodriguez, tinatanong tayo ng update. Ano na ba ang latest diyan sa GAA hearing? Ito po yung latest. Nagbigay po ng notice muli ang Korte Suprema at natanggap po ito kanina ng ating mga abogado, pinaghahanda para sa May 19, 2025 hearing, gaganapin po ng alas 10 ng umaga. At nandun din po sa pinag-uutos ng Korte Suprema ang pagdalo nung kinatawan sa Marikina, si Congresswoman Kimbo, ganun din po on the part of the Senate, yung chairman po ng Finance Committee at contingent po ng Senado pagdating sa Bicameral Conference Committee, si Senator Grace po, pinag-a-attend din po, ang kanyang presensya ay compelled. At ganun din yung una na nilang binubuntunan ng sisi, yung mga manggagawa, yung matitino, tapat na manggagawa ng Kongreso dyan sa mababang kapulungan at sa Senado, yung tinatawag nating miyembro ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee, pareho sa Senado at sa House of Representatives ay mariing pinapaalalahanan ng Korte Suprema na dumalo at maging present sa gagawing pagdinig sa May 19, 2025 simula alas 10 ng umaga. At may nagtatanong po sa update doon sa habeas corpus. Nag-aantay din po tayo ng update. Hindi po natin kaso yan. Bagamat yan po ay mahalaga sapagkat ito may kinalaman doon sa issue ng legality or illegality of the arrest made on the person of Rodrigo Roa Duterte, our beloved former president, or mas kilala
sa tawag ng higit na nakararaming Pilipino na Tatay Digong. So yun po yung update natin, latest sa GAA, at alam ho ninyo, patuloy ang pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin, nandiyan yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, at napapag-usapan natin ang ating taunang budget. Alam mo ninyo, bilang senador ninyo, aking babantayan taon-taon itong paglimbag ng ating taunang budget. Dapat po kasi atupagin natin kung paano malabanan yung inflation. Simulan natin sa taunang budget. We cannot fight inflation when the government is spending more than what it is actually earning. We cannot spend more than what we earn. Yan po dapat ang fundamental sa budget, projection, planning, preparation, and utilization. Hindi po tayo pwedeng gagastos ng higit sa ating kinikita. Para malabanan ang inflation, patuloy-ulit kong sinasabi, dapat meron tayong kusang loob na pagtitipid. Yung tinatawag nating tigil na natin yung pakikialam ng national government sa hindi naman nila core functions. Kagaya ng pamumudmod ng AKAP, pamumudmod ng AYIX, pamumudmod ng tupad, at kung ano-ano pang ayuda. Hindi po trabaho ng national government yan. Hindi po trabaho ng mga mambabatas yan, senador man o kongresista. Meron na po tayong isang ahensya o departamentong nakalaan para dyan yung Department of Social Welfare and Development. Hayaan natin ang mga kawani ng DSWD. Hayaan natin ang DSWD mag-program at magsagawa ng totoong ayuda. Hindi natin pwedeng ibigay ito sa kamay ng mga politiko, senador at mambabatas. Hindi po pwede. Ang mangyayari po rito, mamumulitika lamang ang mga ito at hindi tunay na ayuda sapagkat hindi naman po katulad ng tinatawag nating 4Ps o yung conditional cash transfer. Yung conditional cash transfer na palangkas na po natin sa aking diretsahang pakikipag-ugnayan sa inyo noong nakaraan, na yung conditional cash transfer, may conditions po yun. Na kinakailangan, yung mga anak po ay mapanatili sa eskwelahan at binibigyan ng tamang bakuna, nutrition at check-up sa mga health centers o ospital ng gobyerno. Ganon din po yung mga magulang, lalo pa yung mga ina. Ibang-iba po ito sa AYIX. Ibang-iba po ito sa AKAP na wala pong katapusan ang pagbibigay at wala pong basihan kung sinong dapat tumanggap. Basta tao ka, nung senador o kongresista, pwede ka maging recipient ng AKAP or ng AYIX. Hindi po ito yung dapat na tinatrabaho ng mga senador at mambabatas. Alam mo ninyo, ang trabaho ng mga mambabatas ay malangkas at gumawa ng mga batas na higit na makatutulong sa kabuhayan nating mga Pilipino. Hindi magbigay ng ayuda katulad ng AKAP at AYIX. So yan po kinakailangan meron tayong fiscal discipline. Kailangan meron tayong fiscal discipline, meron tayong austerity, meron tayong belt tightening. Kung tayo pong mga ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa ay palagi ang pinapaalalahanan ng ating gobyerno na magtipid at maging masinop sa ating pananalapi at kung anuman ang ating kakarampot na kinikita, mas marapat siguro yung leadership by example. Simulan ito ng gobyerno pagdating sa budget projection, budget programming, budget planning, at budget execution. Ulitin ko, the government should not spend more than what it earns. Dapat ito magsagawa ng isang fiscal austerity, yung tinatawag na pagtitipid. Kinakailangan may fiscal discipline. Kinakailangan may belt tightening, yung paghihigpit po ng sinturon. Hindi po pwedeng matawag na paghihigpit ng sinturon yung nagmumudmud ka ng ayuda na itinatago sa pangalang AKAP at AYIX. Wala pong dulot na mabuti yan. At hindi po yan pangmatagalan. In fact, it has been assailed by many
even my good friend Mayor Benji Magalong, at sinasabi nga niya na ito'y nagagamit lamang sa maling uri ng pamumulitika. Kay OR Caronan, good day po Sir Vic, watching from Cagayan Valley. Tanong lang po if open sa public yung oral argument sa Supreme Court on May 19. Ordinarily, ay bukas naman po sa publiko yan. Subalit doon din po sa in-issue na guide ng at notice po ng Korte Suprema, pinapaalalahanan po yung parehong partido, the petitioners and the respondents, to limit the number of lawyers na dadalo nang hindi naman po mapuno yung session hall ng Korte Suprema. Bagamat higit na malaki po yung session hall ng Korte Suprema dito sa Padre Faura, ay maliit pa rin ho yan kung bubuksan talaga sa publiko. However, I believe, just like in the past oral arguments made before the Supreme Court, ay ito po ay merong naka-live na, anong tawag dyan, podcast? Meron pong live dyan, naririnig yung audiocast, naririnig po yung tinig, subalit hindi po makita yung mga nag-argue. So pwede pong sundan yan at meron naman pong page ang Korte Suprema, pwede pong dinggin or mapakinggan yung tinig ng mga nag-argue. Kay Eugenie, nakita ko po yung article na magkasama po kayo sa picture. Tumiwalag ka na ba? Ayun po yung malisyoso. Yung I can even call that as a fake news. Why? Ay, may karapatan akong tawaging fake news po yun. Sapagkat ibang-iba yung buod ng istorya doon sa sinasalarawan ng picture. Yung picture na po yun ay kinunan po iyon nung araw ng proklamasyon ng Kongreso na ginagampanan ang kanilang papel bilang National Board of Canvassers. 2022 pa po yung larawang yun. At matagal ko na pong sinibir ang aking anumang koneksyon diyan sa grupong yan. So masasabi kong fake sapagkat iba yung picture, ibang okasyon po iyon, ibang pagkakataon, iba ang storya kumpara sa linalaman ng istorya nila kung saan ipinatong yung lumang larawan na yan. I have long severed all my connection with them. Wala na po yun. Lumang photo po yun. Wag po tayong magpapabudol muli. So yan po. Yung picture daw hong yun ay tinake down na nung pahayagang nag-up. Unang-una, hindi mo dapat in-up yun. Talagang malisyoso ka. And I have all the right to react because I was included in that photo. At yung photong yun, masasabi ko, walang iba pong gustong gawin yun kung hindi gumawa ng intriga. Yun lang ho ang layunin nun. Walang buting dulot po yun, kundi gumawa ng intriga. And I challenge that paper. Bakit sa dinami-dami ng kuha at picture ng taong yan, sinama nyo yung lumang picture namin, nakasama ako. And again, I have all the right to react because you included my photo there. That is an old photo at alam ko ang layunin ninyo, gumawa lang ng intriga at masyado kayong malisyoso. Pero hindi ninyo kayang sapawan ang mga social media literate Filipinos. Alam na po nila kung fake news yan. Fake news ko pong tinuturing yan. Bakit? Hindi po magkatugma yung larawang ginamit doon sa storyang gusto nilang ipabalita. Magkaiba po yun. Wala ba kayong sariwang kuha na may kinalaman doon sa buod ng storyang inyong inilathala? Napakahina naman ninyo. At wala ba kayong bago-bagong larawan? Sana man lang nung kinuha last week na solo niya, ayos na yun. Pero para isama ninyo ako sa larawan, yan po'y malisyoso at ang tanging layunin lamang na aking nakikita ay gumawa ng intriga. Fake news po yan. Ako po mismo ang nagsasabi, fake news po iyan. Sana'y malinaw tayo. At yung mga nais pong mag-join ng live dahil bukas po ay holiday naman, alam kong marami nang pauwi, baka marami nang nakauwi, maraming naiipit sa traffic,
maaari po kayong sumali, basta ilagay lamang po number 56, watching from kung saan man po kayo kasalukuyang naroroon. And again, I'd just like to kindly remind you yung ating pong mga rules. Kinakailangan po bukas yung camera, kinakailangan po hangga't hindi pa nare-recognize, naka-mute po yung inyong microphone, at muli, wala pong bastusan, bawal po ang bastos sa ating pagla-live na pakikipag-ugnayan sa inyo. Pagka meron po kayo sinabing kabastusan, pasensyahan po tayo, I will take you out of the screen at hindi na po kayo makakabalik, at yung inyo pong social media account ay paulit-ulit po naming babanggitin dito para puntahan kayo ng mga legitimate followers po natin, ano, para malinaw. And speaking of the Filipinos being social media literate, nakakalungkot na yung isang balita pong lumabas ngayon na sinisisi ng ating pambansang pulisya ang social media dahil daw po nagkakaroon ng maling impression at napapabalita raw po na mataas o tumataas yung kriminalidad sa ating bansa. Ang ating tanong diyan sa nagpahayag na yan, lahat ba ng nangyayari sa ating bansa ay kasalanan ng social media? Lahat ba ng ating mga balita patungkol din sa tumataas o lumalaganap na kriminalidad, kasalanan ba yan ng maling impresyon na ipinipinta o ibinibigay ng ating mga social media or miyembro ng tinatawag nating new media? Para din po ano yan, yung direksyon ng Pogo, pagka wala nang maibalita, lagi yung tungkol sa Pogo, na parang akala mo naman ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakaangkla lamang sa Pogo, yung illegal na Pogo. Katunayan, ang tinutugis po nila nung araw ay yung mga illegal na Pogo, pati yung legal na Pogo na binigyan ng permiso o permit at license to operate ng gobyerno through PAGCOR ay naging biktima at nasara. So tinamaan din yung mga nag-invest ng legitimate money, nagrenta ng mga buildings o kaya ng isang buong floor o ilang palapag, at yan po'y nag-alisan na. Kanya mapapansin natin, ang dami na pong office spaces na vacant ngayon dahil ultimo, yung mga lehitimong nabigyan ng lisensya to operate yung online gaming ay nawala na po, nag-alisan na. So daan-daan sana na pagka may problema, ang nasisisi po agad ay yung social media. Dahil yun nga po yung exact term, yung impression daw po that crimes are worsening ay isinisisi na naman sa social media. Tanong ko lamang, ano na ang update? Huwag rin po nating kalilimutan ito ha. Bago isisi sa social media, dun sa mga miyembro ng mga kapwa natin Pilipino na miyembro ng tinatawag nating new media, tanong po natin sa pambansang pulisya, ano na nangyari doon sa iniyabang ninyong biggest drug haul ever? Diyan sa Alitagtag, Batangas, na initially ang figure na linabas po ninyo ay 14 billion pesos worth ng ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na droga. Ano na ang update diyan? Diyan sa sinasabi ninyong biggest drug haul ever, 14 billion yung una-una ninyong presyong binanggit. Ano na update diyan? Pangalawa, bagamat napakalaking issue talaga nung illegal na pag-aresto at pagpapadala kay Pangulong Duterte sa The Hague sa Netherlands, natatakpan at wag din po nating kalimutan. Tanong din natin doon sa pambansang pulisya, ano nang update doon sa batang kinidnap, yung daliri ay sinalbahe ng mga kidnappers. 'Di ba? Wala na pong update diyan eh. Nagkabuhol-buhol din sila riyan. Wag natin pa, ito po kasi yung mga importante o mahalagang usaping panlipunan na siyang maggagabay sa inyo, ating mga mahal na Pilipino, habang papalapit ang ating midterm election. Lagi ko sinasabi, kahit sa aking pagbisita sa iba't ibang panig ng ating bansa, we must understand what is at stake for our country this midterm election. Ito yan. Ito yung mga usaping mahalaga, usaping panlipunan na patuloy dapat nating dinidiskurso. Itong 2025 national budget, yung mga blanco,
sa Bicameral Conference Committee report. Yan ang ating pag-usapan. Yung biggest drug haul ever na pinangalanan, yung nahuling napakaraming shabu o illegal na droga diyan sa Alitagtag, Batangas last year. Ano na ang update diyan? Meron ba tayong update sa kaso? Ano na ang progreso ng kaso? Tapos na bang magpresenta ng kanyang ebidensya ang prosecution? Nakapagpresenta na ba ng kanyang depensa ang akusado? At ano ng bahagi ng hearing ngayon ang nagaganap diyan sa biggest drug haul ever? Biggest drug haul ever, yan po yung title o yung pagbibidang binigay ng ating mga law enforcement units diyan sa huling yan. Ano na ngayon ang update? Bago natin sisihin na yung impression daw po that the crimes are worsening, precisely because kulang po tayo sa transparency. Wala pong nagbabalita na nagfa-follow up ito sa mga mahalagang usaping panlipunan. Pati po doon sa kidnapping nga po ng minor de edad na sinalbahi po yung daliri. Basta na lamang pinatay yung istorya, pinalitan ng kung anong maiinit din o higit na mas malaki. Subalit, hindi nangangahulugan po na dapat nating kalimutan at wag nang pag-usapan itong mga mahalagang isyong panlipunan. And going back, marami na po tayong nakapila. Sinong una natin? Muli ho, number 56, Watching From.